Thank you, Brother Eric, sa ating morning devotion. Magandang umaga po, mga kapatid. Morning, isang mapagpalang araw ng Panginoon sa ating lahat. And we are here sa ating bahay-sambahan upang purihin at sambahin ng ating Panginoon. But bago tayo magtuloy sa ating Sunday School, tayo po muna muli ay manalangin. Let's pray. Ama naming Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, muli salamat po sa umagang ito, Panginoon. We thank you, Lord, for reminding us once again about the principle of being loving at the same time ay yung pagkakaroon ng katangian ng kagaya ni Christ na siya na nakaranas ng injustices sa mundong ito nung siya'y nabuhay. Yan nakita namin na hindi man lang siya nagtanim ng sama ng loob or even nagalit sa mga tao na gumagawa nito sa kanya. Ang kabaligtaran pa ay inibig niya ang mga makasalanan hanggang sa ibuwis niya ang kanyang buhay para tubusin sila sa amin pong mga pagkakasala. We thank you, Lord, for that truth na naging basihan ng aming kaligtasan at the same time, Lord, ay aming pamantayan sa aming pong pamumuhay. We ask, Lord, na maging ganito yung aming pong mga katangian bilang mga mananampalataya na handa kaming magparaya for the sake ng kaayusan at handa namin ibigay yung kakayahan namin for the sake na magkaroon ng unity sa loob ng iglesia. Nawa ay tumimo ito at maging pagkain ng aming mga kaluluwa. Sa aming pong pag-aaral, as we continue po yung aming pong series sa aming Sunday School about what is a healthy church member, may you truly help us, Lord, na hindi lang namin ito pinag-aaralan kung hindi makita ito sa aming pong mga buhay at aming paglilingkod. Kung hayaan na mahulog kami sa sino pong mission, ito yung alam namin yung tama, yet hindi namin ginagawa. And that is sin, Lord, according to your word. Kaya naman patawad po sa aming pong mga pagkukulang, sa aming pagpapabaya bilang mga mananampalataya. And may you continue to help us, Lord, na maging faithful sa aming pong pagsamba at paglilingkod sa iyo. Nawa, hamunin mo kami sa umagang ito at kayo magpaunawa ng mga katotohanan na aming pong pag-aaralan. We entrust to you ang lahat ng bagay nito, Panginoon, sa pangalan lamang ng inyong anak, aming Panginoon. Walang iba kundi ang aming Panginoon Jesus. Amen. Muli, good morning sa ating lahat. So ngayong umaga, alam natin yung ating pinag-aaralan ay yung libro ni Tabitha Andiaguili na What is a Healthy Church Member. And nakita na natin yung ilang mga katotohanan kung ano yung mga marka ng isang malusog na miyembro ng iglesia. Nakita natin unang-una sa lahat is this. Ayan, what is a healthy church member? A healthy church member is an expositional listener. And then pangalawang marka ng isang malusog na miyembro is this. A healthy church member is a biblical theologian. So siya ay nag-aaral ng scripture, nag-aaral siya ng doctrine, meron siyang alam pagdating sa mga bagay na ito. And paano ka lalago, paano ka magiging isang biblical theologian? You have to read your Bible, you have to read biblical books, theological books na makakatulong sa iyo. Pangatlong marka ng isang malusog na miyembro ay gospel saturated siya. Siya ay punong-puno ng gospel sa kanyang pananalita, sa kanyang pamumuhay. Kailangan nakikita yung gospel sa kanyang pamumuhay. Now, hindi lang dito sa loob ng iglesia, kung hindi saan man siya naroroon, sa loob man ng bahay, sa trabaho, sa paaralan. Kung ikaw ay mananampalataya, kailangan ganyan ang iyong pamumuhay. So, paano ka magkakaroon ng ganung pamumuhay? You have to preach the gospel to yourself. So, listen to the word of God every day, every moment ng buhay mo para mas saturate ka ng ebanghelyo. So, kailangan wag nating isipin na ang gospel ay para lamang sa mga hindi mananampalataya. No, ang gospel primarily ay kailangan din yan ng mga mananampalataya sa kanilang paglakad bilang mga
mga anak ng Panginoon. Dahil sabi nga ni Martin Luther, bakit kailangan natin i-preach yung gospel sa ating mga sarili araw-araw? Kasi araw-araw din natin itong nakakalimutan. So yan yung pangatlo. And then pang-apat na nakita natin is this. Yan, siya ay isang genuine convert. Siya ay merong totoong pagbabago. So, hindi porket, nakita natin, hindi porket matagal ka nang nag-a-attend sa church na ito or nabaptize ka ng ilang beses dahil hindi naman yun yung basihan ng kaligtasan ng isang tao. No matter what, kailangan magkaroon ka ng totoong pagbabago. Kailangan totoong convert ka sa iyong buhay. Ano yung tinatawag natin na yan? Yan yung totoong pananampalataya at pagsisisi sa iyong mga kasalanan. Kahit pa ikaw ay anak ng pastor, or kahit pa may anak kang pastor, or may kapamilya kang pastor, or kilala mo yung anak ay yung mahal mo sa buhay na nagtuturo ng salita ng Diyos, it doesn't matter kung yan yung sitwasyon. Ang totoong tanong is kung totoo ka bang nanampalataya kay Jesus at nagsisi sa iyong mga kasalanan. So, examine mo yung sarili mo. Bakit kaya hindi ako lumalago bilang isang mananampalataya? Maybe because hindi ka pa talaga totoong mananampalataya. So, mahalaga yan. Kaya nga sabi nga ni Jerry Bridges, kaya daw madaming mga nominal Christians, so yung mga Christians by name, Kristiyano lang pag tinanong mo sa pangalan, pero sa pamumuhay ay hindi, is because hindi talaga sila totoong mananampalataya. Kaya pala madaming ganyan sila maglingkod sa Panginoon. And now, ating tinitignan ngayon ay ito. Ang ikalimang marka ng isang malusog na miyembro ng iglesia ay siya Ayan, biblical evangelist. Siya ay nag-e-ebanghelyo at hindi lang siya basta-basta nag-share ng gospel kung hindi tama yung kanyang sinishare. But this morning, ito ay yung magiging huli ng ating series dito for now dahil gagawin natin sa mga susunod na Sunday School, since we are longing and we are doing yung ating membership sa iglesia ito, ay magpo-focus tayo sa mga bagay na ito. So ngayon, ito yung magiging last lecture natin pagdating sa what is a healthy church member, and then pagdating sa susunod na Sunday, may pag-aaralan tayo na kung saan inline sa ating pong ginugol bilang isang iglesia. So namnamin natin yung ating pag-aaralan sa umagang ito. And I-encourage sa mga wala, I will message sa ating group chat na ito yung magiging last lecture natin at mag-aaral tayo para ayusin na natin yung ating pong membership sa iglesyang ito. Ano ba yung mga dapat nating tignan bago tayo magkaroon ng official list ng mga membership. Well, at the same time, may mga tao na gusto nang mag-join sa ating church, may mga tao na dapat na rin tayong i-baptize, pero kailangan muna nating ayusin kung ano ba yung biblical understanding ng pagiging miyembro ng isang iglesia. So, balikan lang natin saglit itong ating pinag-aaralan sa umagang ito. Well, by the way, mamaya meron po tayong evangelism, so ito ay magiging parang reminder sa atin, encouragement sa atin, at kung ano ba dapat nating maging attitude sa pag-share ng gospel. So, balik lang natin saglit. So, yung tanong na what evangelism means, ito yung sinasagot natin. Ang sabi dito ng Ligonier.org is this: evangelism is the term we use to refer to the preaching of the gospel. It comes from the same Greek word for the gospel, euangelion, and means literally gospeling. When we evangelize, we are gospeling. We are spreading the gospel of Jesus Christ. So, sa madaling salita, yung evangelism po pala, ito yung pag-share natin ng gospel ng Panginoong Hesus Kristo. Evangelism it means euangelion, literally gospeling yung ibig sabihin yan. So, kung nag-share ka ng gospel, binabahagi mo yung mabuting balita na si Christ namatay, nabuhay ng walang kasalanan, siya ay naging substitute ng mga makasalanan, ang ikaw ay magsisi at manampalataya, you are already doing evangelism. Pero may mga nakita tayo na mga hindrances pagdating sa pag-evangelize. Ano yun? Una, yung takot.
takot tayo na i-share yung gospel sa mga tao. Diba? Natatakot kasi tayo na baka pag sinare natin yung gospel sa kanila, ma-offend natin sila. Kaya tuloy, baka layuan tayo ng mga malalapit natin ng mga kaibigan pag sinare natin yung gospel sa kanila. Or at the same time, baka i-cancel nila tayo at isipin nila na masyado kang KJ at hindi maganda yung iyong espiritu. So yan yung mga kadalasan. And pangalawa, yung ignorance, nandiyan yung pagiging ignorante kung paano ba i-share yung gospel. Maybe because wala ka talagang desire na i-share yung gospel, kaya siguro ignorante ka sa pag-share ng gospel. Paano ba i-share yung gospel? Dapat yan yung ating mga tanong. Paano ko ba ibabahagi yung ebanghelyo? Kasi may mga mananampalataya talaga gustong-gusto nilang i-share yung gospel. Yet, they do not know kung paano ba ito sisimulan, ano ba yung flow, at paano ito tatapusin. So, kaya nga, ang hamon sa atin dito is, syempre, basahin mo yung scripture kung paano sinare ni Jesus Christ yung gospel, kung paano sinare ng mga apostles, and then magtanong ka sa yung pastor, sa mga tao na nandito sa loob ng iglesia, kung paano ba yung tamang pag-share ng gospel. And then pangatlo, yung arrogance. Yan yun, yung pagiging mapagmayabang or pagiging ma-pride na iniisip natin na ang pag-ebanghelyo ay para lamang sa mga pastor. Di ba nga, nandyan pumapasok na kaya nga kami naglagay ng pastor, kaya nga kami nagpapasahod ng pastor or ng mga workers, ng mga deacons. Is because yan yung trabaho nila at hindi na namin trabaho yan. Yan ay pagiging mayabang dahil walang ganyan sa scripture. Hindi mo pwedeng sabihin na ang pag-ebanghelyo ay trabaho lang ni pastor, trabaho lang ng mga workers, or trabaho lang ng mga nagbabasa ng scripture. It shows na talagang arrogante ka at marahil ay hindi mo talaga naiintindihan ang mabuting balita. Mamaya ay titignan natin kung bakit nasasabi natin yung mga bagay na ito. And then pang-apat na hindrance is yung apathy. Yan, yung apathetic attitude natin. Masyado ka ng apathetic ka na. Andiyan na yung pagiging wala kang pakialam. Andiyan na yung pagiging hayaan mo sila dyan. So, ganyan yung ugali na nagiging hindrance pagdating sa pag-ebanghelyo, yung pagsishare natin ng gospel. And then, pang-lima, na nagiging hindrance is yung bad theology na nakita natin noong nakaraan. Pagkakaroon ng bad theology, well, at the same time, pagkakaroon ng masasabi natin na wrong application ng doktrina na kanyang pinaniniwalaan. Because many Christians today talaga na kapag naintindihan yung doctrine of election ay nagkakaroon sila ng parang espiritu na if the Lord already chose people to eternal life, then why should we evangelize? So bakit pa tayo mag-evangelism kung pumili naman ng Panginoon? Sabi nga ni Charles Spurgeon, since namili na ang Panginoon, therefore we should evangelize. So balik rin natin lagi yung espiritu natin dahil hindi naman natin kilala kung sino yung mga pinili ng Panginoon. So yan yung 5 na kadalasan na hadlang. Actually madami pa yan, pero yan yung most rampant sa ating mga iglesia ngayon. So examine natin kung saan ka nag-fall dyan at ang hamon sa iyo ay patayin mo yung ganyang espiritu at ipag-pray mo na magkaroon pa ng courage na i-share yung gospel. So, ngayon, sa pag-share naman ng gospel, hindi ibig sabihin na napaka-sipag mo, passionate mo pagdating sa pag-share ng gospel is automatically you are doing right. May mga nag-share ng gospel na mali naman yung pagkakaintindi or what I mean is may nag-evangelize na mali yung pagkakaintindi ng evangelism. And ito yung ating nakita. Sabi nga natin, what evangelism is not? Una, it's not inviting people to go to church. Well, that's good. Noble yan, napakagandang katangian po yan. Mag-invite tayo ng mga tao sa loob ng iglesia. But huwag mong i-claim na by inviting them, you are doing evangelism already. No, hindi ganyan ng evangelism. Hindi porket nag-invite ka ng mga kaibigan mo, ka-workmates mo sa church, you are doing evangelism. Nakita natin, ang evangelism is what?
gospeling. Kumbaga, sinishare yung gospel doon sa tao na yun at hindi lang basta nag-i-invite. So, pangalawa, it's not sharing your testimony. So, hindi pag-share ng testimony ang gospel. Diyan tayo madaming nakikita na, di ba, pagka may mga, ang tawag dito, pag may mga, para mga crusade, ang daming ini-invite na mga talagang yung testimony, di ba nga, may mga nag-i-invite pa, kung maaalala ninyo, sa anak ni Dolphy Jr., tapos si Jobert, yung mga pangalan na yun, pinagte-testimony nila nga, and akala nila, by doing that, ay masisave yung mga tao. No, hindi. Maaaring ma-encourage sila doon, pero hindi yun yung gospel. Magkaiba yung bunga sa ugat. Lagi natin pong tatandaan yan na sa pag-share natin ng gospel, we should know na napakahalaga ng ating testimony. Totoo yun, but hindi po yun yung pag-evangelism. Kasi ang tendency, mas gugustuhin mo na lang i-share yung testimony mo kaysa i-share yung ginawa ni Kristo. Lagi kong sinasabi, hindi yung testimony mo yung napako doon sa cross, kung hindi si Kristo na nagbayad sa kasalanan. So, walang problema. Share natin yung ating mga testimony bilang backup or mas linawin natin bilang pagpapakita kung gaano ka makapangyarihan yung gospel o yung nagliligtas na ebanghelyo natin. So, I hope and pray na naitatama natin yung ating theology when it comes sa evangelism. So, mamaya, sa ating paghayo, ay magkaroon tayo ng ganitong klase na theological style. So, pangatlo, it's not having spiritual conversation. So, hindi lang porket nagkaroon pa ng spiritual conversation sa isang tao, what we mean is, pinag-usapan mo ang Diyos, totoo, sasabihin mo, ang Diyos, siya ang pinakadakila, creator siya, pero hindi ibig sabihin na dahil nag-usap kayo doon sa pag-exist ng Lord, and kung gaano siya kadakila, is you're doing evangelism. No, pwede ninyong pag-usapan ng napakaraming spiritual things, pero hindi ito automatically nagpo-fall sa evangelism. Hindi po. So, walang problema. Again, napakaganda niyan. May pinag-uusapan kayong mga bagay patungkol sa Bible, pero hindi yun ang evangelism. So, pang-apat, nakita natin, it's not the eloquent telling of sentimental stories or singing emotionally stirring songs. So, hindi yan yung evangelism na ginagawa ng maraming churches ngayon, na nakikita natin kung paano nila i-hook ang mga young people sa panahon ngayon. Di ba? Kaya nga, sabi nga lagi ni Pastor Ode, gusto mong dumami yung church, yung umuupo dyan, madali lang, maglagay ka lang ng drums at ng mga pailaw-ilaw dito sa loob ng church. Sigurado, dadami at dudumugin kayo ng napakaraming mga kabataan ngayon. Dahil yan ang gusto ng mga tao, di ba? Yung talagang pakiramdam nila, yung nag-iislaman pa sa loob ng church. So, yan yung kadalasan. Tapos tutugtugan ng nakaka-antig na tugtog para lamang yung tao ma-uplift yung emotions niya. Then, ayun, masasabi nila, yung tao niya nagsisinen sa kanyang kasalanan. So, hindi po ganon. Nag-evangelize tayo with the plain and with clarity ng salita ng Diyos na nagmumula sa ng ebanghelyo na galing sa scripture. Now, so yan yung hindi evangelism. Now, tinignan natin nung nakaraan what biblical evangelism is. So, nakita natin yung dalawa. Una, biblical evangelism is the intelligent and persuasive presentation of the gospel with a definite purpose of producing converts. So, in relation pa rin doon sa pinag-aralan natin sa pang-apat na marka, ano yun? Yung biblical understanding of conversion. So, laging ang thinking pag nag-evangelize tayo is para ma-convert ang mga tao. Well, hindi mo trabaho mag-convert. Again, linawin natin, wala kang kapangyarihan na baguhin yung tao. Kung hindi, meron kang daladalang ebanghelyo na kayang magbago doon sa tao na yun. Regardless kung gaano pa kasama yung tao na yan sa paningin mo. Pero kayang-kayang baguhin yan ng Panginoon. With
Sabi nga, it is the intelligent and persuasive. Hindi tayo mamimilit. Hindi natin pipilitin yung mga tao na igapos natin dyan sa upuan para lang makinig sila ng salita ng Diyos. Kung hindi, hamunin mo sila sa pamamagitan ng pagsasabi kung ano yung totoong ebanghelyo. Hamunin mo sila sa pamamagitan ng pag-persuade sa kanila na ito yung totoo at yung pinaniniwalaan mo ay hindi totoo. So dyan, kasi kapag pinilit mo yung tao na yan na makinig at maging member ng iglesia without being persuaded by the gospel of Christ, I tell you, hindi yan magtatagal. Aalis at aalis yan kahit ano pang program ang gawin mo sa loob ng church. Kung hindi persuaded ng gospel yan, kung hindi dahil kay Christ kaya nag-i-stay yan dito sa church, aalis yan kasi makakakita yan ng problema sa loob ng church. Hindi niya naiintindihan na ang mga tao dito ay niligtas lang din naman ng biyaya ni Kristo. Siyempre, dahil nakita niya, grabe si sister, grabe si brother, hindi na lang ako magsisimba. So in other words, persuaded kasi siya ng kanyang sariling pananaw at hindi ng ebanghelyo ng Panginoon. Ganito rin kasi yung ginawa ni Pablo. Sabi diyan, and Paul went in as was his custom, and on 3 Sabbath days he reasoned with them from the scriptures, explaining and proving that it was necessary for the Christ to suffer and to rise from the dead, and saying, this Jesus whom I proclaim to you is the Christ. And ano nangyari? And some of them were persuaded and joined Paul and Silas, as did a great many of the devout Greeks and not a few of the leading women. So na-persuade sila ni Pablo by doing what? Pagpapaliwanag ng scripture, pagpapaliwanag ng gospel. And ang nangyari nung na-persuade sila, nakisama sila kay Pablo at kay Silas. I tell you, kapag kumilos ang Panginoon sa napaka-simple mong pangangaral ng ebanghelyo, yung tao na yan yung makakasama mo hanggang sa dulo. Kasi persuaded sila ng katotohanan ng ebanghelyo at dahil doon sa pangunguna ng banal na espiritu. Again, hindi ito about sa husay ng nangangaral. Bagamat totoo na napakaganda kapag kaya mong ipaliwanag ng malalim, maayos ang ebanghelyo, but at the end of the day, it is the power of God na magliligtas sa isang tao at hindi yung husay mo sa pag-share ng gospel. Gaano ka man ka-eloquent, kung hindi kikilos ang Diyos sa tao na yan, hindi yan maliligtas. Pero nandoon kasi yung sinabi ng scripture na faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. So doon pa rin tayo babagsak. So sabi ni J.I. Packer, wherever and whatever means the gospel is communicated with a view to conversion, there you have evangelism. So mayroong kang view, mayroong kang theological stand, kaya ka mag-evangelize is because you want people na magkaroon ng totoong pananampalataya at pagsisisi. So pangalawa, biblical evangelism as its objective reconciliation with God. So yun pala yung tamang objective natin na dapat magkaroon tayo sa ating mga isip. Na ang goal natin is pagbatiin yung makasalanan sa Diyos na banal. Again, hindi ikaw yung magbabati Hindi ikaw, wala kang kakayang magbati ng makasalanan at ng Diyos. Kundi yung daladala mong ebanghelyo, yun yung may kakayahan para pagbatiin ng makasalanan sa Panginoon. Di ba nga, sabi ng Romans chapter 5 verse 1, therefore being justified by faith, we have what? Peace with God. So ngayon, bakit may peace na naganap? Kasi kung walang peace, anong meron? War. Walang neutral, na parang payapa lang. Pag may payapa lang, ibig sabihin may kapayapaan. So kung walang kapayapaan, may gulo, may war. Yun yung kalagayan ng isang makasalanan sa harapan ng Diyos. Mayroong digmaan at ang kaaway ng makasalanan ay walang iba kung hindi ang pinakataki ng Diyos. Kaya yung gospel, yun yung kapangyarihan ng Diyos na magre-reconcile sa makasalanan sa harapan ng Diyos. Sabi ni Peter, sabi niya, for Christ also suffered once for sin, the righteous for the unrighteous, that He might bring us to God, being put to death in the flesh, but made alive in the Spirit. And also 2 Corinthians chapter 5, sabi dito, all this is from God, who through Christ reconciled us to Himself and gave us the ministry of reconciliation. That is, in Christ God was reconciling the world to Himself, not counting their trespasses against them, and entrusting to us the message of reconciliation.
Therefore, we are ambassadors for Christ, God making His appeal through us. We implore you on behalf of Christ, be reconciled to God. Kasi nga, sabi ng Romans chapter 1 verse 18, for the wrath of God is revealed from heaven against all godliness and unrighteousness of men. So yun yung katotohanan na dapat nating alamin at makita pag tayo ay nag-evangelism. So, dapat ang ating pangatlong pag-aaralan is this one, biblical evangelism, mas specific content. Pero napakalawak din kasi yan. Kaya ililid muna natin yan. Punta muna tayo sa reason. Why do we evangelize? So, natanong nyo na ba yan sa sarili nyo? Bakit ba kailangan natin mag-evangelism? Ano ba talaga yung sinasabi ng scripture pagdating sa usaping ito? So, I have 3 reasons sa umagang ito na titignan natin at mabilis lang naman ito. So, una, wanting to share the good news to others is but a natural response of a person who has experienced salvation. Now, credit po muna pala tayo. So, yan ay galing kay Pastor Jurem Ramos. At sabi niya, wanting to share the good news to others is but a natural response of a person who has experienced salvation. So, natural response pala yun ng isang tao na nakaranas ng mabuting balita. So, buksan natin ang ating mga Bible. Kung may Bible ka, regardless kung anong translation yan. 2 Kings chapter 7 verses 3 to 9. Pakibukas kayo sa 2 Kings chapter 7 verses 3 to 9. Nayaan nyo, nabasahin ko ito sa English Standard Version. Makikita natin dito yung lepers kung saan makikita natin dito kung paano sila binago ng Panginoon. Nakita nila yung sitwasyon at ito hindi sila natameme. Kumbaga hindi sila naging pipi sa kanilang nasaksihan. So sabi diyan, verse 3, now there were 4 men who were lepers at the entrance of the gate, and they said to one another, why are we sitting here until we die? So yun yung kanilang na-realize. Sabi diyan, if we say, let us enter the city, the famine is in the city, and we shall die there. And if we sit here, we die also. So now come, let us go over to the camp of the Syrians. If they spare our lives, we shall live. And if they kill us, we shall but die. So yun yung kanilang naisip. May famine. Mamamatay din naman tayo. So ang gawin natin, punta tayo dun sa Syrians. So tuloy natin sa verse 5. So they arose at twilight to go to the camp of the Syrians. But when they came to the edge of the camp of the Syrians, behold, there was no one there. For the Lord had made the army of the Syrians hear the sound of chariots and of horses, the sound of a great army, so that they said to one another, behold, the king of Israel has hired against us the kings of the Hittites and the kings of Egypt to come against us. Verse 7, so they fled away in the twilight and abandoned their tents, their horses and their donkeys, leaving the camp as it was, and fled for their lives. And when these lepers came to the edge of the camp, they went into a tent and ate and drank, and they carried off silver and gold and clothing and went and hid them. Then they came back and entered another tent and carried off things from it and went and hid them. So nakita niyo yung nangyari, pagpunta nila sa Syrians, natatakot sila pag pumunta tayo doon dahil may taggutom. Kung hindi sila maawa sa atin ng mga Syrians, patayin nila tayo, ganun din naman, mamamatay din naman tayo sa gutom. So punta na lang tayo doon. Kung i-spare nila tayo, okay. Kung hindi, mamatay tayo doon. Yun yung kanilang naging pag-iisip. Pero pagpunta nila doon, ano nangyari? Wala silang nakita. Walang mga kawal, walang mga Syrians. Bakit? Sabi doon, dahil lang nangyari, isipin nyo, narinig nila ang daming paparating ng mga army na kung saan sabi ng mga Syrians, yung bayan ng Diyos, nagbayad sila sa king ng mga Hittites at saka ng mga Egyptians para tayo ay lusubin. So imagine nyo, wala naman, pero yun yung pinakita ng Panginoon sa kanila. And then nung nakita yun, pagdating ng mga lepers, nakita nila, wala yung mga Syrians, and then pagpasok nila doon, anong ginawa nila? Kumain, uminom, and then pinuha nila yung mga bagay na nandun sa loob ng tent. And then pagdating sa verse 9, anong nangyari? Sabi sa verse 9 dito, then they said to one another, we are not doing right. Sabi ng mga lepers, we are not doing right. This day is a day of good news. If we are silent and wait until the morning light, punishment will overtake us. Now therefore come,
let us go and tell the king's household. So nakita nyo, yung naging conclusion ng mga lepers na ito, nung nakita nilang gaano kabuti ang Panginoon sa kanilang, sabi nila, oh, teka lang, hindi tama yung ginagawa natin. Bakit? Kasi hindi natin sinasabi yung pinakamagandang bagay. Kung hindi, dapat i-share natin yung ating natagpuan, yung ating nakita, yung magandang balita na dapat nating ipaliwanag. So, those lepers, naintindihan nila sa kanilang konsensya na ito'y mali, na i-enjoy ang napakadaming biyaya ng Diyos at napakagandang biyaya ng Diyos nang hindi ito binabahagi sa iba. So, mali na naiintindihan mo yung gospel. Mali na alam mo na niligtas ka ng ebanghelyo, pero wala kang joy, wala kang desire na i-share ito sa ibang tao na mamamatay at mapupunta sa impyerno. Pag naintindihan natin kung gaano kaganda yung gospel, alam mo, natural yan, nalalabas sa bibig mo. Di ba nga, pag may magagandang nangyayari sa buhay natin, baka nga dahil sa technology, wala kang gagawin kung hindi i-chat yung mga tao na, alam mo ba, na na-promote ako sa trabaho, alam mo ba, naging honor student ako, pinopost pa natin sa Facebook yan, binabrag natin yung mga bagay na yan doon. Bakit ang gospel hindi natin ma-share? Because hindi talaga natin nakikita kung gaano kaganda yung gospel na nagbago sa buhay mo. So, yan yung isang check natin. Talaga bang binago ka ng gospel kasi isa yung natural? Sabi nga natin, that is a natural response ng isang tao na nakatagpo ng ebanghelyo ng Panginoong Jesus. Naalala ninyo si Pablo? Isang manguusik na to the point na pumapatay sila ng mga tao, ng mga mananampalataya dahil sa kanyang pinaniniwalaan na sila yung mga blasphemers. Anong nangyari? Nung siya kinatagpo ng Panginoon sa road of Damascus, alam niyo po ba ang sumunod na pangyayari nung sa chapter 9, verse 19 and 20, ang nangyari kay Paul is this. Sabi diyan, for some days he was with the disciples at Damascus, and immediately he proclaimed Jesus in the synagogue, saying, He is the Son of God. So, yan yung naging buhay ni Pablo. After niya matagpuan yung gospel, ang naging response agad ni Pablo is what? Shinare niya ito. Immediately, he proclaimed Jesus in the synagogue, saying, He is the Son of God. So, I hope na nare-realize natin na ganito yung tao na totoong nakatagpo, totoong binago ng ebanghelyo. Meron siyang desire, meron siyang puso, na nais niyang i-share yung gospel din naman sa mga tao. Hindi mo dapat ikahiya ang ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Walang rason para ikahiya mo yung isang bagay na kayang magbago ng buhay ng isang makasalanan. Walang rason para ikahiya mo yung isang paraan ng Diyos kaysa isang paraan ng Diyos para iligtas ang makasalanan at pagbatiin ang magkaaway. Yun ay ang makasalanan at ang Diyos. Sabi ni Christ sa Luke chapter 9 verse 26, For whoever is ashamed of me and of my words, of him will the Son of Man be ashamed when he comes in his glory and the glory of the Father and of the holy angels. Sino man daw ang ikahihiya si Christ at ang kanyang mga salita? Sabi ni Christ mismo, sa harapan ng aking Ama at sa harapan ng lahat ng mga anghel, ikahihiya ko rin yung tao na iyon. Just imagine, gaano kaseryoso si Christ dito nang sinabi niya na kapag kinahiya mo siya at kinahihiya mo yung kanyang salita, then Christ will be ashamed when He comes in His glory. So, check natin, no? Di ba, ganyan tayo. Nahihiya tayo malaman ng mga katrabaho natin. Nahihiya tayo minsan malaman ng mga schoolmates natin, ng mga kaibigan natin, that we are the follower of Christ. Kasi ang tingin kasi ng marami is KJ yan. Enjoy ka kapag ka sa grupo nyo, mga unbelievers, tapos ikaw Kristiyano, makikita ka nila ang iniinom mo, soft drinks, at hindi yung nakalalasing na inumin. Kung may iba kang mundo kumpara doon sa mga ginasaksa sa mga kasama mo. Pero huwag mong ikahiya si Christ. Huwag mong ikahiya yung nagligtas sa'yo. Huwag mong ikahiya yung namatay sa krus ng Kalbaryo para pagbayaran yung mga kasalanan mo. Kung ikahiya ka kaya ni Christ, yung nagsabi niya, ikakahiya niya ang sino man na tao na ikakahiya siya sa harapan ng marami at ang kanyang mga salita. Very sober and very serious. Very serious si Christ nung sinasabi niya po itong bagay na ito. Kaya
don't take it for granted na okay lang na hindi malaman ng mga kapatid na mga kaibigan mo, ng mga katrabaho mo na ikaw ay isang mananampalataya. Pakilala ka. Magulatin ng mga katrabaho mo na sasabihin niya, baptist ka pala, baptist din ako eh. Parehas pala tayo baptist. So, ba't ganyan yung mamumuhay mo? So, ganyan tayo magpo-fall na baka kaya tayo nahihiya sa pagpapakilala kung sino tayo. It's because we are something na meron tayong kasalanan na iniingatan sa ating mga buhay. Kaya natin ikinahihiya si Christ. So, mga kapatid, yan yung response ng isang tao na totoong nakatagpo ng Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Hindi pwede na ikakahiya mo si Christ kung mag-uumapaw yan at isi-share mo yung gospel. Si John Bunyan, nung siya ay nakakulong, alam niyo ba na doong panahon na nakulong siya, doon niya nasulat yung pinaka-famous book na nasulat sa buong kasaysayan. At yun yung tinatawag na Pilgrim's Progress. Sabi ng mga theologians, yun ay next to the Bible. Kung gusto mong magbasa ng isang book na talagang ililid ka sa mga prinsipyo ng Scripture, you have to read Pilgrim's Progress ni John Bunyan. Pero alam niyo ba, sinabi sa kanya nung during na siya ay nakakulong, ang sabi sa kanya ay i-recant mo lang at huwag ka nang mag-preach, papalayain ka namin. Alam niyo, sabi ni John Bunyan, paglabas ko dito, ang una kong gagawin ay mag-aaral ako ng salita ng Diyos. So yan ang puso, yan ang espiritu ng isang tao na immerse at nakakaintindi ng ganda ng Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. So pangalawang reason kung bakit dapat natin i-share ang gospel is because it is a great privilege. Napakalaking pribilehiyo na maging kasangkapan ka ng Panginoon para i-advance ang kanyang kingdom, para ikaw ay gamitin niya sa kanyang kalooban. So sabi ng Acts chapter 26, sabi ni Pablo, I have appeared to you for this purpose, to appoint you as a servant and witness to the things in which you have seen me, and to those in which I will appear to you. Sabi diyan, delivering you from people and from the Gentiles, to whom I am sending you to open their eyes, so that they may turn from darkness to light and from the power of Satan to God, that they may receive forgiveness of sins and place among those who are sanctified by faith in me. So ito yung pagkakagamit ng Panginoon. Ginagamit tayo ng Panginoon para i-share yung napakagandang balita na ating natagpuan dahil kay Kristo. Sa daming tao sa mundong ito, billions of people here in this world, bakit ikaw yung ginagamit ng Panginoon para sa gawain niya yan? So kung saan tignan niyan bilang kabigatan kung hindi isang pribilehiyo na mapaglingkuran mo ang Panginoon na nagligtas sa iyo. So it's a great privilege mga kapatid na maging ambassador ni Christ. Di ba nga, kung ikaw ay isang ambassador ng isang bansa, pupunta ka sa ibang bansa, hindi pwede na pupunta ka doon na hindi ka taas noon, na nire-represent ng isang bansa o yung bansa na nagpadala sa iyo. Bakit? Kasi kahihiyan yun. Kumbaga parang hindi appropriate na ikaw na ambassador, i-represent mo yung bansa, tapos ganoon yung attitude na ipapakita mo. How much more ang pagiging ambassador ni Christ, ang pagiging lingkod ni Christ na nagsishare ng gospel, na nagiging kagamit-gamit sa kanyang kingdom. Hindi ba yan yung isang katotohanan na napaka-noble pagdating sa usapin ng Christianity? Maraming nagtataka o nag-iisip na tsaka na ako maglilingkod sa Panginoon, tsaka ako nagagamitin ng buhay ko kapag matanda na ako. How arrogant that attitude is. You do not know kung buhay ka pa bukas. You do not know kung mamaya paglabas mo ng kapilyang ito, buhay ka pa. But the reality and the truth is, ginagamit ka ng Panginoon. And gamitin mo yung buhay mo, yung lakas mo na meron ka para i-share yung Ebanghelyo, yung magandang balita ni Christ. Just imagine, hindi sayang yung lakas at yung buhay mo sa katotohanan na meron ka, na ikaw ay ginagamit ng Panginoon para sa kanyang pag-iibang helyo. So, examine natin mga kapatid ang ating mga buhay. Nakikita ba natin yung katotohanan na ikaw ay pinagpala ng Diyos na ginagamit niya para sa pag-iibang helyo? Sabi ni Thomas Watson sa kanyang libro na The Beatitudes, isang Puritan, sabi niya, whatever our persons are,
The office is sacred. The ministry is the most honorable employment in the world. Jesus Christ has graced this calling by His entering into it. Other men work in their trade. Ministers work with God. We are laborers together with God. Oh, I honor God and His ministers of one and same work. They both negotiate about souls. Let the sons of the prophets wear this as their crown and diadem. Ibig sabihin, parehas kayo nagtrabaho ni Christ na mag-win ng souls. Just imagine, kasama mo si Christ na nagtatrabaho. Gaano ka noble at gaano ka pribileyo ang isang tao na kagaya mo at kagaya ko, na kung saan ay ginagamit ng Panginoon para sa pag-advance ng kanyang kingdom. So the second reason why we share the gospel is that it is a great privilege. So pangatlo and last ay ito. Bakit natin i-share ng gospel is because thirdly, it is an awesome responsibility. Napakagandang responsibilidad ang bagay na ito. So hindi ito sayang, hindi worthless, hindi useless ang pagpapagal mo at pag-share mo ng gospel. It is an awesome responsibility sa harapan ng ating Panginoon. Sabi ni Christ sa Matthew chapter 28, and Jesus came and said to them, all authority in heaven and on earth has given to me. Go therefore and make disciples of all nations. So, di ba napakagandang trabaho niyan? To make disciples of all nations. Just imagine, ganyang trabaho pala ang ginagawa mo the moment to share the gospel to the lost. So, yan yung tatlo na reasons na pwede natin maging baon sa ating pag-share ng Ebanghelyo. Bakit mo i-share ang gospel is because it is but a natural response of a person who has experienced salvation. And secondly, it is a great privilege. And last, it is an awesome responsibility. Any question po sa atin na pag-usapan sa umagang ito? Any question, any clarification? Yes, Brother Eric? Wala bang mic? Okay, rinig ko naman. Question lang po, since nabanggit nyo kanina na usually ginagamit natin yung social media for posting ng mga achievements, mga ganun. Ang question is there such thing as social media evangelism? Ginagamit yung social media nga to post the gospel, to post yung mga videos, to post yung mga posts, mga ganun. Consider ba natin social media evangelism? Yeah, yes. You're sharing the gospel regardless kung anong klaseng platform yung gamit mo. We use tracks, right? So, parehas lang yun. Walang pinagkaiba yun. As long as na nandoon yung malinaw at tamang pagpe-present ng ibang medyo. Pero syempre, alam naman natin na may mga downsides kapag sa ganoong platform mo sinishare ang gospel. Kaya mas mainam pa rin kung face-to-face mo siyang sinishare at ikaw mismo ay nakaka-encounter ng tao sa tao o mukha sa mukha talaga yung iyo. Kasi mas nakikita mo yung emotion, mas nararamdaman ng tao kung gaano ka ka-sincere, kung gaano ka ka-seryoso sa ginagawa mong trabaho na pag-ibang nila. But yeah, you can share the gospel, you can evangelize through social media by using your Facebook platform or sa Instagram man yan, YouTube man yan, or any kind of platform, social media platform. Any question po? Any question? By the way, muli sa mga hindi nakaabot kanina while my introduction, this will be our last lecture pagdating sa ating pinag-aaralan na what is a healthy church member. I am doing a series pagdating sa usapin ng biblical understanding of membership, pastoral office, and diaconate office para ayusin yung mga bagay sa ating church, lalo pagdating sa pagiging membro ng iglesia. We have mga candidates for baptism and we have mga applicants for our church membership, pero wala tayong maayos na church membership, kaya yun yung ating magiging senaryo pagdating sa mga darating na buwan. Sige po. Yes, Digod po.
salamat Pastor sa ating lesson. Tanong ko lang po is about na bahagi yan kanina yung about sa tracks. Yung gospel po kasi involves preaching the word of God. How come po yung tracks nagiging way ng evangelism kung hindi naman ito binipreach o binibigay mo lang yung tracks sa isang tao? And we can see from the examples from the New Testament, how apostles, how disciples preach the word of God is through using the voice and communication. And paano naging preaching of the gospel yung tracks kung ibinibigay mo lang ito sa kanya? So, halos same. Sabi natin, gospeling means sharing the gospel. It doesn't matter kung through oral or written. Sa New Testament, makikita natin, in-address ni Pablo doon kay Timothy, yung tinatawag na oral and tradition. Written tradition and then yung oral. So, sabi ni Paul na ingatan mo yung mga sinalita at sinulat. So, alam naman natin na napakaraming mga tao ang naligtas through reading of the Bible without someone na nag-preach sa kanya. And maybe you, na nabasa mo talaga sa Bible, yung katotohanan na nakasulat dito, and then God use it na something na pinarich niya sa'yo through written words. Like some people here in this church, di ba? May mga tao dito na nasave, nang nabasa nila yung tracts. Ginamit yun ng Panginoon. Dahil nandun pa rin naman nakasulat yung dakilang gawa ni Christ, na si Christ ay namatay at muling nabuhay. So, regardless kung it is written or an oral proclamation of the gospel, as long as nandoon yung essence ng katotohanan ng ginawa ni Christ. So sabi nga ni Spurgeon, kung hirap kang magsalita, hirap mong i-share yung gospel through oral or verbal, you can share tracts. Gamitin mo yung mga tracts para may share yung gospel. Just remember Brother Mark, yung kanyang testimony, Brother Mark Murad, di ba? Share lang naman siya ng tracts ni Papang noon. Then nung binasa niya, then doon ang usap ang Panginoon. Then alam natin, not automatically na nabago siya doon, but at least ginamit yun ng Panginoon para dalhin siya sa mas malalim, mas rooted na ebanghelyo. So ginagamit pa rin ng Panginoon yung kahit yung mga tracts distribution natin. So natin maliitin, no, yung mga binibigay natin tracts. As long as we pray and we pray na gamitin ng Panginoon yung bagay na yun. I hope ay nakatulong po. Any question pa po? Yes, sige po. Isamantalayin nyo na po dahil ito nga po yung huling lecture natin. Good morning po sa bawat isa sa atin. Magandang umaga po sa lahat, mga kapatid. Napakaganda po nung pinag-aaralan natin at napakatagal na ng pagiging church natin. So, pero ito po yung isa kasi as bagong start po ng pinapress yung ating pagiging isang church at pagiging pastor ng Pastor John. Double meaning po yung fresh na fresh nyo. Kasi sa yung pagiging pastor John, kasi napakabata po ng ating pastor, 24 years old, pastor? 25 po. 25. So, bilang isang pastor po mahirap, alam po natin yan. Pinipayin naman po natin to. So, talagang ang Panginoon po ang gumagawa sa bawat sa atin. Talagang alam ko po na ang aking Diyos ay soberano at patuloy na gumagawa sa bawat sa atin. Napakaganda po ng ating pinag-uusapan ngayon evangelism. So, sa evangelism po, kahit ano pong pag-evangelize natin, pero kung wala po ang banal na espiritu sa nagumagay sa bawat sa atin, ito po ay wala. So, alam po natin na ang pagtawag po sa isang pastor ay mula sa puso ng Ama ng Diyos. At ganun din po sa mga naging miyembro ng bawat isa sa church nito. Talagang siya po yung nakakaalam bago pa tinatagang sa libutan na sa puso na tayo ng ating Panginoon. At talagang siya po yung gumagabay. So yun po ang utos lang po sa atin ay pumayo ang bawat isa. At talagang siya po yung tumatawag
ng pastor na tatayo sa harapan. At talagang hindi naman po pwedeng ang pagtawag ay magpapasok lahat nito. Isa lang po yung tinawag ng Panginoon sa ating creation para magturo sa atin tungkol sa banal na salita ng Diyos. At maging leader, at kung ano pa dyan gagawin ng para sa salvation. Ang sa atin lang po ay ang pagsunod sa Panginoon natin na siyang gumawa ng Yes, thank you po sa inyo pong insights. We thank the Lord sa pag-share po ninyo yan. Isa sa mga madalas na nagiging mali na thinking ng marami why they evangelize is because they want na dumami ang mga miyembro. Diba? Akala natin ang pag-evangelism, like what I said, ay hindi yun yung akala natin para dumami lang yung mga members. I tell you, hindi ikaw ang nagdidigtas. Ang Panginoon na nagdadagdag at naglalagay ng mga tao sa loob ng iglesia. So, at the end of the day, mali na isipin na ang pag-evangelism ay para dumami ang mga miyembro. But kung lolobin ng Panginoon, that's good. That's really praise God. Pero kung hindi lolobin ng Panginoon, still praise God dahil sinishare natin yung gospel. Again, sabi ng 1 Corinthians, sabi ni Pablo, ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, pero ang Diyos, si Kristo ang nagpapatubo. So, ang Panginoon ay nagbibigay ng bunga sa lahat ng bagay. So, any question pa po? Sa ating pong napag-usapan? Any question? Yes, sige po. About din sa mga drugs na pinamimigay. Nung panahon kasi ni Pastor Bobos, namimigay talaga ng mga drugs. Pero dun sa pinamigay, hindi ibig sabihin na dumami tayo. Yung binasa ng napagbigyan ng drugs, ginamit ni Pastor, ginamit yung drugs na yun para mabasa na-share nung drugs. May mga naligtas talaga kasi binasa nila yung drugs at doon sa huli, di ba may nakalagay na kung sasambahin mo ang Panginoon, maliligtas ka at ang buong sambahin. Tinry nila yun na nanalangin sila. Talagang isinapuso nila yung naandun sa drugs na yun. Dahil marami silang problema that time. Nung nagbibigay si Pastor ng mga drugs na yan, talagang tinanggap ng family na yun na naligtas nila. Dahil doon sa mga pinamimigay na drugs, binasa nila. Isinapuso nila yung nanalig sila. Kasi nga, down na down sila that time. Yung pala, kaya dinala si Pastor doon sa tahanan na yun, yun pala ang purpose ng mga drugs na yun na ililigtas sila. Ayun. Kaya yung mga drugs na yan, talagang ginagamit din talaga ng Panginoon para sa mga tao. Hindi lang mag-evangelism, para din magligtas ng kaluluwa. Ayun lang. Yeah, thank you po. No? So, that's true po na talagang gumagamit ang Panginoon ng mga means, paraanan. One of those ay yun nga yung pagbibigay natin ng tracts. But be mindful din when it comes sa mga tracts na ginagamit po natin. No? Kasi may mga tracts na medyo reliant masyado yung nagsishare nun dun sa tracts na kung saan meron pang sinner's prayer sa dulo. Kung sinabi sinner's prayer ay sundin mo lang yung nakasulat dyan, ipag-pray mo, then save ka na. No, that's wrong. That's manipulation na kung saan ina-assume mo ng isang tao na nagbasa noon, na sumunod doon, ay automatic na naliligtas. At the end of the day, ang kailangan makita sa tao na yun ay magsisi siya sa kanyang kasalanan at manampalataya sa Panginoong Jesucristo. So sabi ko nga, kung makikita ninyo, ang talagang response ng isang tao na nakakakita at nakakatagpo kay Kristo, yan ay hindi mo yan kailangan magsisi, hindi mo yan kailangan pilitin magsisi, pusa at magsisisi yan sa kanyang kasalanan at mananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Pero tama po yun na nagagamit yung mga ganung bagay. Yes, sige po. Street preaching po ba evangelism din? Yeah, one of form ng pag-evangelize, street preaching. Open air nga ang tawag ng iba dyan. Open air evangelism,
face-to-face evangelism. But I'm not a fan ng mga tinatawag natin na nag-evangelize sa bus, sa jeep. Yung mga tao na yun, you know what? Kasi masyadong parang hino-hostage nyo yung mga tao doon na wala namang ibang gagawin yun para makatakas sa'yo kung hindi tumalon doon sa bintana ng bus or ng jeep. So hindi tayo ganun. Pero kung gusto mo ng mas maayos at mas presentable na pag-share ng gospel, mag-share ka ng nasa maayos na lugar. Well, hindi ko sila kino-condemn, but I'm not a fan ng ganong klaseng way ng pag-preach ng gospel dahil yun ay pagko-corner, pang-hostage ng mga tao na walang magagawa kung hindi pakinggan ka na lang dahil wala silang gagawin kung hindi. Siyempre, kailangan naman bumaba sila doon para lang hindi ka nila mapakinggan. Sayang yung pamasahe at hindi nila gagawin yun. Or tumalon doon sa bintana o kung saan man para lang di kanila mapakinggan. What I'm saying is, ang pag-share ng gospel ay hindi natin ito pinipilit sa mga tao. We are sharing the gospel, kung sino yung makikinig, yan yung silang makinig. Huwag mong pilitin ng tao na makinig dahil ang gospel ay hindi pagpipilit kung hindi pagpipersuade ng mga tao na makakapakinig dito. Any question pa po? Any question? Ang gusto mo, pupunta ka ng jeep, try mong mamigay ng tracts. Kaso baka mapagkabalang kang kapasyaw doon, bigla ka mag-aabot-abot. So, pero that's good na gawin, na tracts distribution ka sa mga ganong lugar. Meron pa po ba? Any questions? So, mamaya po, let me remind you na meron po tayong evangelism mamayang 5. After ng ating afternoon service ay mag-share tayo ng tracts at kung lolobin ng Panginoon ay may makausap tayo ay may share natin yung gospel tawag dito, nahamon kayo at talagang inabot ng Ebanghelyo yung mga puso nyo sa umagang ito para mamaya yung mga mukha na yan na nagkiklaim na sila ay niligtas ng gospel ay makasama namin sa pag-evangelism mamaya. So, hindi ko kayo pinipilit, hindi sa pilitan, pero yan ay kalooban ng Panginoon at dapat natin yang i-fulfill. Yes, any last call? Last questions po? Okay, so kung wala na, purihin natin ng Panginoon dahil niloob niya na at least matapos natin yung pang-5 marka ng isang malusog na miyembro ng iglesia. So, if you want to truly see yourself na isang malusog ng miyembro, then examine kung nasa iyo ba yung mga marka na yon. Examine mo yung buhay mo, yung puso mo, yung paglilingkod mo kay Christ, kung yun ba yung nakikita ngayon sa iyo bilang miyembro o bilang taga at umaattend sa iglesia nito. Let's pray. Kakila namin Diyos, salamat po sa umagang ito na kami po ay natapos sa pang-5 marka ng isang malusog ng miyembro ng iglesia. We truly thank you, Lord, for sustaining us sa pag-aaral namin from first lecture until now, Panginoon. And thank you din sa mga resources, Lord, na nandyan to help us to have this kind of lecture na magiging beneficial sa amin bilang isang iglesia. We ask, Lord, na patuloy nyo nga kaming hamunin to share the gospel sa mga tao na naliligaw, mga tao na haharap sa inyong puot at pupunta sa impyerno ng walang hanggang kaparusahan. We ask, Lord, na bigyan mo kami ng puso at passion na talagang naghahangad na i-share ang gospel sa mga taong ito. And nawa, ang iglesia nito ay masumpungan mo na lumalago sa gospel at patuloy na ibinabahagi ang gospel ng Panginoong Kristo. May you truly help us to mortify yung mga sins, yung mga hindrances na meron kami sa aming mga buhay para hindi namin ma-share ang gospel, but rather help us to cultivate yung mga graces mo so that we can proclaim the gospel according to your word. We thank you and praise you. In Jesus' name we pray. Amen.